Alamin naman natin ang sitwasyon ngayon dyan sa PTEX. Makakasama natin ang ating mojo na si Ivan Tarinque. Good evening, Ivan. Yes, Jovic Mase, no? So, kasalukuyan nga, actually, no, talagang tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga pasahero dito sa loob ng PITX. Actually, sa mga oras na ito, no, may pila pa rin sa likuran ko. Onting lapit lang tayo, pakita lang natin konti. No? Ito, makikita natin, Chiki Jovic Mase, ito yung pila nung ilang mga pasahero dito. So, sa mga oras na ito, expected talaga kasi ng terminal officials na pagdating ng bandang hapon at gabi, talagang mas dadagsa yung pasahero dahil nga half day yung ilang pasok sa mga trabaho. No? Pero kanina, dahil nga marami na yung mga pasahero dito and expect na rin nila na dapat heighten din yung security sa loob ng terminal. Kaya nag-ikot kanina dito sa loob ang PNP, BFP at pati na rin itong OTS. No? Kanina nga sinita ng OTS at ng BFP yung isang fire extinguisher sa loob ng isang bus, no, dahil naka-alambre ito at yun nga, medyo matagal bago tanggalin doon sa pagkakakabit. Kaya naman isa yan doon sa sinita nila. Pero aside from that, according naman sa PNP, so far so good, malinis at maayos pa naman daw yung kanilang yung situation dito sa loob ng terminal at wala pa namang threats na binabantayan. Pero in terms naman sa mga tickets dito sa pag-iikot natin kanina, talaga yung ilang mga ticket booths talagang bumaba na yung pila, no? Tira nga, parang blockbuster nga na pelikula yung haba ng pila ng ilan sa mga ticket booths dito, no? And yung latest nga na nakuha natin na datos is almost 90% na ng mga biyaheng pa Bicol region yung fully booked na, no? Pero sa kabila yan, nung additional na more than 60 na extra bus trips, no? So 90%, so yung mga kapatid natin na pupunta ba dito, makakabili pa naman daw ng ticket. Yun nga lang, baka magkaroon ng onting antayan sa pila para makakuha ng mga ticket na to. Chiki Jovi Mase. Pero wala na bang overcharging, Ivan? O meron pa rin? Alam mo, Chiki, yan nga yung hinahanap natin kanina, no? Dahil this past few days, yan talaga yung talagang nagpabigat doon sa bulsa ng mga kapatid natin dito. Pero so far, no, may ilan tayong mga narinig na pasahero na namamahalan or akala nila or tingin nila nag-overcharge yung isang bus company. Pero tinatanong natin, kinaklarify pa yan ng terminal management dahil baka daw kasi ang nangyayari ibang bus company yung nabilhan nila ng ticket. Kaya magkaiba yung presyo. So, chinecheck pa yan ng terminal management. Pero paalala nila dun sa mga kapatid natin na kung sakali man may experience man nila yan, agad naman daw ito ilapit dito sa information booth malapit sa entrance para ma-report daw kagad yan sa LTFRB kasi ganyan yung nangyari before, no? May mga pasahero nagreklamo at pinorward yan ng terminal management papunta sa LTFRB kaya nga nagkaroon ng show cause order yung 8 mga bus companies na yun. Meron ka na lang mga paalala dyan, Ivan, like yung mga matutulis na objects, hindi pwedeng dalhin, and baka mga additional na mga paalala specifically for PTEX. Siyempre, of course, unang-una daw sana, yung mga pasahero na pupunta dito, sana nakapag-advance booking na raw, no? Para kahit paano, pagdating nila dito sa loob ng terminal, mag-aantay na sila ng kanilang mga bus. And siyempre, yung pinaka-importante, yung mga pinagbabawal, no? Wag na yan magdala dito dahil napakarami pa rin ng mga nakukumpiska, no? Gaya nga ng mga lighter, may mga cutter, at pati mga gunting, no? Dahil sa entrance pa lang ng terminal, kukumpiskahin na yan at for disposal na yan. So hindi na yan makukuha ng mga may-ari na ito. Chiki Jovi Mase. Maraming salamat, Ivan Tarinque mula sa PTEX. Ayan, sumunod na lang po sa mga reminders Thank you, na Ivan. yan.